Sino ba sa atin ang namimili online? Taas kamay! Kasi hindi po ba ay napaka-convenient nga naman na kahit saan, kahit anong oras, pwede mong gawin ito. Pero may paalala po ang ating pamahalaan para sa ating mga kababayan na mahilig na mag-add to cart o mag-check out para maiwasang maloko o madawit sa mga scam. Makakasama natin ngayon via Zoom ang ating DTI Assistant Secretary and Supervising Head ng Consumer Protection Group, Attorney Amanda Nograles. Good morning po! Hello po, good morning po. Kamusta kayo, sir? Good morning, ma'am. Welcome po sa Net25 and welcome po sa ating programa. Magandang umaga po. At salamat po sa pagising ng mas maaga than usual. Okay. Ma'am, hindi na po ako magpapatumpik-tumpik pa at alam kong Lunes na Lunes at kayo busy at marami po kayong gagawin sa ating ahensya, sa ating opisina. Tatanungin ko na po mga katanungan ng ating mga kababayan kung maaari po ba. Okay, sir, yung pag-uusapan po natin na no video, no refund policy, no? Ano po ibig sabihin Yan po nito, ma'am? yung Opo. nauusong pinag-uusapan natin. Kasi karamihan sa mga online seller natin, kapag nagde-deliver sila ng mga in-order na item ng ating mga mamimili, pag defective yung item, hindi nila basta-basta tinatanggap yung item. Kailangan buyer, meron siyang ipinakitang ebidensya na depektibo yung item sa pamamagitan ng isang video recording habang binubuksan yung box or yung packaging. Yung sinasabi nga nilang unboxing, kailangan binibidyo ito bilang ebidensya na talaga namang damaged or depektibo yung produkto na nakarating sa buyer. So, kami naman po sa DTI, kahasang pinagbabawal namin yan. Dahil malinaw po sa batas, kapag ang item na deliver sa buyer ay defective or damaged, may karapatan po humingi ng refund at buyer na mula sa seller na hindi na po siya pinapahirapan humingi ng kahit anong ebidensya. Klarado po sa batas at saka sa mga issuance po ng DTI na wala pong ebidensya na video unboxing ang required bago mabigay ng refund para sa isang depektibo or defective item. Yun. Malino na malino. Malino na malino pa sa umaga ang paliwanag ni ma'am. Ito pong ating, para pong parang prinsipyo lang po, di ba po, kapag tayo namili physically sa isang store, di ba? At kapag ito na-i-return natin kasamang resibo, talaga wala na talagang hihingi. Basta the customer is always right. Kung may depekto or defective po ito, basta may resibo, yung honor na talaga dapat. Wala rin po pinagkaiba online. Tama po ba, ma'am? Tama po. Sa online or sa face-to-face or physical store, pareho po ang patakaran. Hindi na po kailangan ng kahit anong ebidensya, hindi na po kailangan pahirapan ang ating mga buyer. Kasi nga po ang sinasabi namin sa DTI na yung mismong produkto na depektibo, yun na dapat yung ebidensya natin, defective or damaged product. Wala nang karagdagang ebidensya, hindi na kailangan pahirapan pa ang ating buyer. Opo. Ma'am, ito po ba'y applicable po sa lahat ng mga online shops po natin locally sa Pilipinas po? Yes, applicable po yan sa lahat ng online shops, saka po sa physical store. So lahat po ng batas na pinapatupad sa online shops, ganun din po ang pinapatupad natin sa physical or face-to-face store. So yung mga sinasabing excuse ng mga seller na kailangan ng additional evidence, video or proof na damaged or defective yung item, bawal po yan. Yun ha. The word ay bawal. Ang salita ay bawal. Hindi po yan legal. Dapat binibigay na po ng agad-agad pag pinikitang damaged or defective yung produkto. Opo, opo. Nakalulungkot po itong mga pangyayaring ito, ano po ba? At bukod po sa mga nabanggit po nyo, Ma'am Amanda, ano po ba ang mga dapat pong tandaan pa ng ating mga kababayan, ng mga consumer po natin? Opo. Sir, sorry pa. Ulit lang po. Medyo choppy lang po. Opo.
Apo, ma'am, nakakalungkot po talaga itong mga pangyayari. Ano po, kasi parang gumagawa po ng sarili-sarili mga batas ang ating mga kababayan po, ano, mga negosyante po natin. Ngayon po total, sabi na po tayo ng iba't mga guideline. Bawal po ang pagdidikta ng mga negosyanteng ito. No? Sasabihin nilang bawal, kailangan may video evidence. Ano po ba ang mga dapat pa pong tandaan ng mga consumer natin, ma'am? So, ang dapat po tandaan ng ating mga consumer, yun na po, unang-una, kung ano ang batas sa physical na pagbili ng item, ganun din pag bumili ka sa online. So, ang pinakatalamak na practice ng ating mga scammer na seller, yung tinatawag natin na deceptive sale. Halimbawa, sasabihin ng online seller, ganito yung itsura ng produkto, ganito yung mga features, ganito yung size. Kaya si buyer, naienggan yung bumili, pero pagdating ng item upon delivery, ibang-iba yung itsura. So, hindi yan pwede kasi deceptive sale yan. So, kapag ganon, deceptive sale, ganon din ang karapatan ng ating buyer. Pwede niyang ibalik, tapos hihingi siya ng refund. Pwede pa nga siya humingi ng danyos at saka pwede pa niya yan idemanda sa DTI dahil ang deceptive sale, punishable up to 300,000 po ang penalty niyan sa DTI. Pag sinabing unfair or unconscionable sale, halimbawa yung pagbebenta ka, parang nape-pressure si buyer na bumili, hindi sinasabi sa kanya lahat ng terms and conditions sa sale, yan po, pwede ireklamo sa DTI. So, yung mga ganun pong style, mga online seller na mapanlin lang, bawal po yan ayon sa Consumer Act at tinatanggap po natin ang mga reklamong ganyan sa DTI. Pinapatawag po yung seller para managot doon sa buyer. Usually po nagkakaayos po yan sa mediation, no? Either, tatlo po kasi ang karapatan ng ating buyers, no, kapag ganyan. Opo. Unang-una, yung return yung item, makakuha ka ng refund. Ibalik yung item, makakuha ka ng replacement. Ipa-repair yung item doon sa mismong seller. So, 3 R's yun. Refund, replacement, and repair. Yun. At saka, ang mga kababayan natin, protektado talaga ng DTI. Kung halimbawa po pumari silang, anytime po pwede silang dumulog sa ating mga DTI offices po. At maaari rin pong pumunta sa kanilang website. Ma'am, maaari po ba nating i-share ang ating website? Saan po sila maaari magpunta kung sakali kailangan nilang magsumbong? Opo, ang reklamo po, pwede lang po i-email sa amin sa consumercare@dti.gov.ph. I-provide po nila lahat ng detalye nung ginawa sa kanila ng seller. Tapos usually po, pag kumpleto na po yan, okay na po yan, na-action na po yan. Pero kung kulang, magpapadala kami ng form para i-fill up pa ng buyer. Tapos yun na po yung simula ng proseso. Within 7 to 10 days, magpapatawag na po tayo ng tinatawag nating online mediation. Ipagtatagpo natin yung seller at yung buyer at nang magkaayos sila. Kung hindi magkaayos, doon magpapatuloy sa isang kaso. Ayan. At syempre, gaya na namanggit ni ASEC Attorney Amanda, meron tayong multa, ha? Maaari kayong magmulta, may penalty. Mula sa minimum na magkano po ba, ma'am? Hanggang sa ano po bang pinakamalaki maaaring penalty nila? Opo, up to 300,000 po ang penalty. Ayan. Kapag violation po ng Consumer Act, yung sinasabi nating deceptive sale, or ganun po yung mga unfair, unconscionable sale. Opo. At syempre, maaari kayong pumunta sa dti.gov.ph para po sa karagdagang mga impormasyon, para lagi tayong equipped at handa. At alam natin kung paano natin mapoprotektahan ang ating sarili laban sa mga ganitong mga katiwalian. Ano po? Katiwalian na po maituturing ito. Ano po? Opo, ganun po talaga panloloko sa ating mga buyer. Kaya kinakailangan po talaga consumer protection. Opo. Maraming salamat po. ASEC Attorney. ASEC Attorney Amanda Nograles, maraming salamat po. Sana po makapag face-to-face po tayo kapag po kayo ay hindi busy. At we would like to get to know more about your programs po sa DTI. Maraming salamat po. Opo. Thank you so much po. Magandang umaga po sa lahat.
Asek, last na naman, may message po ba kayo sa ating mga kababayan po? Ang message po natin sa DTI, Secretary Pascual, pina-prioritize po niya ang karapatan ng mga consumers, kaya nga po lumalaki ang consumer protection natin. So sa ating mga buyers, huwag po silang mag-atubili, reklamo po sa amin sa DTI. Meron tayong tinatawag na no wrong door policy. Ibig sabihin, hindi namin itataboy kahit anong reklamo, report, or kahit anong issue na idulog sa amin sa DTI. Susubukan natin sa abot ng makakaya natin, mabigyan ng lunas ang mga problema at saka mga issue ng ating mga consumers. Maraming salamat po. Noted po, ma'am. Noted po. Maraming salamat po sa inyong pagising na maaga at sana po yung magbalik-balik po tayo para po sa ating mga karagdagang mga impormasyon mula sa DTI. Thank you very much po, ma'am. Asek, ma'am Asek. Thank you po. Anytime po. Opo, salamat din po, ma'am Asek, attorney. Hello po mga Kanet 25! Si Kuya Tony Pet po ito mula sa Love, Tony Pet and Everything. For more Love, Tony Pet and Everything updates, just click on our subscribe button and follow us on our Net25 social media pages at Net25 TV and at Net25 Entertainment Facebook. Magkita-kita po tayo!